captured the hearts of many with her charm and beauty in the Viva Max series and films Lovely Ladies War, Tag-init, Literaras, Patiking Bigin, and the Viva Films movie, Baby Boy, Baby Girl. Let's give it up for the beautiful Yen Dorado. Good afternoon, Yen. That was Yen. You may take your seat, Yen. Thank you very much. All right, up next. Also joining us this afternoon is a former Matching Idol and a multi-talented actor. Talaga namang walang kumpa sa kanyang galing as we've recently seen him in the Viva Max movies and series such as Nightbird, Stalkers, Dome, Bella Luna, Bisho, Hugot, at marami pang iba. Mapapanood natin siya sa upcoming Viva Films movies na para kang papa mo at darating na Metro Manila Festival entry ng Penduko. Please welcome the iconic Mark Anthony Fernandez. Good afternoon. Maraming salamat na kasama naman tayo ulit. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Ayan, according to Sir Mark, Christmas is in the air. Last and definitely not the least, he's one of the most notable directors of the country today. He is a multi-award film and TV director. Some of his Viva Max projects are the films My Husband, My Lover, Bella Luna, Sex Games, and Silip Sapoy that won Best Feature Film at Chorichora International Film Festival in India, where he was also awarded as the Best Director at the Samskara Film Festival, also in India, and the 4th Wallachia International Film Festival in Bucharest, Romania. His most recent film, called The Ama, was the first ever Viva Max film that premiered in this year's Cinemalaya Film Festival. He is also the man behind the 8-part series Wag Mo Agawin Ang Akin and Viva Films movie May, December, January. Let's give a warm welcome to Direct MacArthur Alejandro D. Villa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, tatlo lang kami. Sana dumating pa yung iba. And sana dumating pa po ang iba natin kasama. But before anything else, let's take a quick photo op before tayo mag-move on sa ating Q&A. So to our casting director, please stand up. And stand closer to each other. Let's have your photos taken. Please face center. Center. Give natin muna tayo sa ating Viva Cast in 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. This side, a little to your right, please. Sa ating mga vloggers. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. There you have it. This side for friends in the media. 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. All right. There you have it. Thank you very much. You may now take your seats. And a quick reminder to our dear friends. Please refrain from asking offensive and personal questions. You will only entertain questions related to the film. And as always, you will be mentioning press names to be on standby mode, so please wait for your turn. Alright. So for the first batch, please do stand by. June Lali of the Latin News Online, Miss Dalian Carvajal of the Inquirer, Ambit Nabos of Marites University, Miss Pilar Mateo of Atal, Dominic Rhea of Abad Tonight. Our first question will be coming from June Lali of the Latin News Online. Yeah, hi, good afternoon. Hi, June. Hi, Direk. Kasi nakachikahan na namin si Direk kanina. Bumilib kami sa kanya kasi pinagit mo nga Direk na hindi ka talaga pumapayag na hindi mag-plaster yung mga artista mo. Tapos, even sa pumping scenes, talagang nagpapalagay ka ng labakana para hindi talaga walang aksidente. Kung may matanggal na plaster, may biglang pumasok, no? Pero, direct ever since, ganun ka talaga. Nakakabilib kasi yung
they don't really care. Basta gusto nila, ang bongga pag-usapan yung movie nila. Pero ikaw, maingat ka sa mga artista mo. Malinaw yan sa akin na I never touch my actors. Lalaki man o babae. At saka, gumagawa tayo ng pelikula. Ang pelikula hindi reality. Ang pelikula, you're approximating reality. It's make-believe. You are trying to make people believe na may nangyayari. Pero hindi naman niya kailangan mangyari. Yes. Diba? So, ang importante lagi proteksyon ng mga tao na gumagawa ng pelikula. Proteksyon man ito sa disgrasya, sa elements, pag bumabagyo, proteksyon pansarili, proteksyon ng mga, lahat ng, hindi lang ng mga artista, lahat ng mga involved sa produksyon, bilang direktor, kailangan malinaw sa akin na protektado silang lahat. At isa lang yun sa mga bahagi na kailangan kong proteksyonan. At sinabi ko na dati, there are a lot of delicate scenes that we do. At pag nag-direct ako ng delicate scenes, talagang sila. Ang umaarte muna ako at saka yung staff ko. Dinedemo muna namin sa kanila para alam nila eksakto what I want. Walang sobra, kung ano lang yung tingin ko kailangan, yun lang ang gano'n. Thank you, Direk. Ikaw, Ian, is this your first time with Direk? Yes, it's my first time with Direk Ma. So, nag-usap kayo, may mga in-advise na sila, may sinabi pa siya sa'yo kung anong klaseng director siya. Well, like what he said, sabi niya nga na he never touches his actor. So, there's a lot of respect and trust. Sabi niya na I have to trust him and I do trust him. I did trust him sa process ng movie, which kung napanood niyo naman po, maganda naman po yung resulta. So, yun po, importante po na between the director and the actors and everyone there na may trust po talaga sa process. So, very comfortable ka sa intimate scenes mo, lalo na dito sa Gantigan Pedal with Direk sa mga sinabi mo sa'yo. Yes po. Tsaka, every time na mag-direct siya ng mga love scenes, yung mga delicate na eksena, in-explain niya rin naman kung bakit kailangan. So, yun, na-appreciate ko po yung mga explanations. Kasi yung iba, hindi naman po nag-explain At sa... ganun, no? Opo, okay po yung may communication po kami lahat. At saka basic, your body, your choice. Dahil ko sinasabi sa kanila yun, walang pilitan. Bago pa lang tanggapin yung role, sinasabi ko agad kung ito, gagawin ito. Meron ka bang limitasyon? Ayaw mo ba? Kasi ayaw ko mamili. Parang katawan mo yan, yung choice mo yan, you can always say no. And I will never force you to do anything na hindi mo gusto. Ang pwede ko lang gawin, ipaliwanag sa'yo kung bakit siya kailangan. That's the most I could do. Pero maganda yung adults, di ba? We're adults, we're artists. We should know how to conduct ourselves responsibly and with purposeful, di ba? Yung malinaw yung objective at may hindi nawawala yung humanity. In truth, kadalasan when we do the intimate scenes, tawa na kami ng tawa na because we talk about something else. And it's so nice, no? Yan, no? Kasi hindi mo mapipil na violate ka. Yes po. Okay naman po yung experience. Anyways, belated happy birthday. Nag-birthday ka na naman kailan. How was it? It was good. I had a really good birthday weekend. So, thank you po. Siyempre yan. Parang birthday gift mo na rin itong ganti. Yan. With Mark. Yan, Mark. Hi, Jun. Yeah. Nice to see you after a long while. Oh, yeah. Last time na, pero ang tagal na. Anyways, last week pala yun. Dito rin sa press ko. Pero kanina kasi, nagulat, tinanong ko, sabi ko, sino yan? Akala ko, tinignan ko naman, sa Shandy Guzman, Mark Anthony Fernandez, hindi ka naman si Shandy Guzman, di ba? Pero ibang itsura mo, ibang dating mo. May mga nagsabi ba sa'yo, parang nanibago sila? Siguro kasi may side effect na galing sa di ba tumaba ako? Oo. So nakita nila ako mataba. Yung iba nakita ko fit ngayon. Oo. Pero parang ang itsura mo parang bumata. Oo. Ito talaga yung weight ko, Jun. Feeling ko yung ibang artista kahit mag-overweight sila, gwapo pa rin sila. Ako yung artista, pag hindi nasa proper weight, feeling ko wala akong dating. Pero nung ano ka, medyo teenager ka, cute ka, may chubby ka na. Opo,
Medyo late Kung bloomer. sinasama-sama ka ng mom mo sa loveliness. Pero ano ako, late bloomer sa workout. Nag-start ako workout talaga 18. Kasi pag nag-workout ka ng mga 16, 15, baka hindi tumangkad. Yes. So parang para sa balik na yung 18 eh. Yun. Yeah. Pero Mark, parang alaala mo rin sa itsura mo na yan. Ano rin po, salamat sa XD, sa Yuki, sa Shelo. Halaga. Yun po. Ang gwapo mo pala, parang, alam mo yan, parang yung itsura mo dati parang hindi nalalayo. Salamat. Napaka-press, di ba? So, napaka-press mo, ibig sabihin, maraming mga babae umahaligid ngayon sa'yo. Di naman, magaling yung mga director ko na inspired ako. Mark, kailangan pagbago pa. Kailangan halaga. Inspired ako, pagpapatuloy ko to. Ganun lang. Yeah. Pero, how's working with Direct Mac? I'm sure may mga ibang projects ka na with him before. Opo. Always the best. Always a delight pag si Direct Mac. Pangatlo na namin to. Una, Bella Luna. Tapos yung pangalawa, Luna Mystica yung una. Pangalawa, Bella Luna. Tapos ito, yung Gandhi-Gandhi. Si Direk kasi, ako nakakasama ko na siya. Gusto niya lang yung trabaho. Ayaw niya may issue, may mga kung ano-anong problema, di ba? So, pero dito ba sa Gandhi-Gandhi, may pa-sexy kang ginawa? Opo, ako yung dito, Predator. Kumbaga, ako yung Predator dito. Ako yung gumagawa ng mga mali. Pero ang twist doon, sa sobrang na-apinate siya, mabait man siya, gusto na rin na gumawa ng mali. Si Mrs. yun, yung Mrs. ko, si Angelica. Parang gano'n. Yan. Thank you and good luck for Gandhi-Gandhi. Thank you, Direk. Thank you, Jude. Thank you very much. That was Jude Lanin of Amante. But before we proceed on to our next press, let me introduce Sean De Guzman joining us this afternoon. Thank you very much. Hello, Sean. Would you like to say a few words for everyone before we move on? Bati ka muna sa ating mga kaibigan from the press. Hello ka muna, Sean. Hello everyone sa mga pumunta po dito mula sa friends from the press po natin ngayon. Yan po. Maraming salamat po. Alright, that was Sean De Guzman, everybody. Alright, moving forward, we have Miss Dalian Carvajal of Inquirer. For Direct Mac. Hi, Dali. Kasi ang dami niyo ng collaboration ng yung best friend, no, si Ricky. So what makes Gandhi-Gandhi different from yung ibang collaboration niya ni Ricky? Okay, the last two films we collaborated on, Call Me Alma and Sila Ay Akin, was almost like a straight drama with not as much intimate scenes as expected sa platform ng Viva Max. The material of Gandhi-Gandhi, matagal na to, kasabay ito ng silip sa apoy na material. And we knew from the start that it's very sexy because it's the core of the story. That is what creates the problem. What makes it different is that for the first time in the many films that we've done for Viva since the pandemic, meron siyang texture ng genre. A little bit of suspense, a little bit of a thriller, and then what excited me sa material is that it is an execution of three versions of reality. So hindi siya, it's not linear, it's not a straightforward narrative. Yung character ni Yen Dorano, you wouldn't know the magnitude of her character until you hit half of the movie. Marami siyang mga plot twists. That is what is very different because most of the time, the projects we do with Ricky are straightforward, linear narrative. Hindi siya genre. Intriguing yun, three versions of reality. Yeah. And for the three, of course, Mark, Sean, and Ed. Kasi yung title ng movie niyo, no, Gandhi-Gandhi.
Was there ever a time in your life na gusto nyo gumanti and paano nyo hinandle ito? Siguro po, hindi naman po natin may iwasan na maramdaman yun minsan sa buhay natin, di ba? Na parang gusto natin gumanti sa kung sino man nakagawa sa'yo ng masama. But ako po personally, hindi ko po nagagawa yun. And parang, pero yun po, wala po, parang may, ano po kasi, masama po kasi gumanti, di ba? Parang doble yung balik sa'yo pag gumanti ka. Ako po, para sa akin, hindi naman po masamang gumanti for me. Para sa peace of mind mo siguro. Feeling ko yung buhay ko isang malaking paghihigante sa mga hindi naniniwala, sa mga nang-api sa akin. Growing up, hindi naman yung sobrang api, pero like, syempre, may mga, may mga karanasan din naman akong hindi maganda. So, probably my career is itong paghihigante sa lahat ng hindi naniniwala sa akin. So, I really wanted to be a really good one and a meaningful journey. So success is the best way. Yes. Mark. Ako dahil bilang tao, by nature ako parang gusto kong gumante pag may nangyari masama sa akin. Pero pag oras na gagante ako, parang ayoko na gumante bigla. Parang nagiging ganun lahat ng experience ko. So, mas hindi ako nakagante o gumante. Pero laging gustong gumante, pero hindi ko naman tinutuloy. Bilang Katoliko din po ako. Yun po. Spirit is willing, but the flesh is weak pa. Yun. Tapos, ma-absorb mo din yung kasabihan na pag binata ko ng bato yun yung tinapay. Parang gano'n. Tinapay na sa loob ng John. Thank you and good luck. Thank you very much, Miss Dalian Carvajal of Inquirer. Up next, we have Abed Nabus of Marites University. Hello. Direct, sa'yo ko na unang itatanong ito. Ano kaya? Nagmunat ako kasi ginagamit ko ng pangalan ngayon, MacArthur. Nasanay kami sa inyo lahat na Direct Mac. May kinalaman po ba ito sa pagiging director niyo dito sa Viva Max? Hindi. Kasi kahit ba, Viva Max, nung nag-umpisa ko mag-direct, inisip ko yung pinakamabilis na madaling matanda ang pangalan. Yung tunay kong pangalan, Mac, yung nickname ko. Tapos nung ginawa ko yung una kong indie, I'll be very presumptuous. Magyayabang ako ng konti, pero ito yung totoo. Nung ginawa ko yung una kong indie, I was really hoping na makapag-festival siya abroad. Para hindi nga malito, pag mag-a-apply ka ng visa, yung Mac Alejandro at saka MacArthur Alejandro, kinamit ko rin totoong pangalan. Para pag may invitation at mag-apply ng visa, wala nang tanong. Yun yung totoong practical na dahilan. Kasi hindi naman ako nagsisinungaling, hindi naman ang tunay kong pangalan. So ginamit ko yung tunay kong pangalan for the first time in my career para mas madali. At okay naman kasi nagamit ko siya. Sa unang pelikor pa lang, nagkatotoo yung aking pinag-arap. Ang unang kong indie film na festival sa Italy. Yeah. Kunin mo naman yung opinion ng tatlong bida. Nung malaman yung ang gagawin nyo with Direct Mac, ito, ganti-ganti, plus, ang writer pa isang Ricky. Hindi ba kayo na-pressure or... Of course po may pressure siya, but of course I'm very grateful to be able to work with both Direct Mac and Sir Ricky B. Kasi alam ko they're way over here, you know. Yun, so sana in the future meron pa pong projects with them. Paano mo pinaghandaan niya yun? It's more of like a mental preparation, a lot of communication, marami kaming meetings, and siguro sa taping, you have to be on time, yun, the technical stuff basically. With acting naman, I definitely need a lot more guidance since I'm new to this career, I'm new to acting. So Direct Mac really helped me grow more as an artist. Follow up na rin. Kasi kwentuhan namin
kanina ni Direk Max sinasabi niya, isa ka raw sa mga nakatrabaho niya na meron daw talagang ipapakita or pinapakita. So, any remark or what can you say about that? Meaning yung papakita is patalino, yung pwede kang tumawid niya sa mainstream movies. Ano gusto mong i-react? Well, syempre, nakakilig naman. Thank you po for seeing the potential in me. Pero of course, I'm aware then of what I have to work on as a person, as an artist, overall. Yan po. Okay. Kunin mo rin yung reaction ng dalawang lalaki. Sean, ikaw, na-fresher ka ba nung malaman mong direct makito plus Ricky pa, writer? Opo, may pressure po akong naramdaman. And before po kasi dapat magka-project namin ni Direct Max. So, sobrang na-excite ako nung nalaman ko kung matutuloy na ako sa project namin na to. And sobrang grateful ko rin po na nakatrabaho ko si Direct. Kasi sobrang gano'n lang niya katrabaho. Lahat po ituturo niya sa'yo, even sa mga positions, mga ganyan. So, ayun po, sobrang nakakatuwang makatrabaho si Direct Max. Ayun po. Paano siya naging iba dun sa mga nakatrabaho ng director like Joel Lamangan? Si Direct Mac po kasi, baga hindi naman katrabaho si Direct Joel kasi doon po ako galing. But yung ano po kasi, si Direct Joel, parang pagdating po sa set, seryoso siya, hindi mo siya mabibiro. Ganun. Pero pag si Direct Mac po kasi, kalong lang lahat, happy lang, kantahan, asaran, and yun, isang magandang factor din po yun kapag nasa trabaho ka, yung magaan yung pakaramdam mo sa set para nagagawa mo na maayos yung trabaho mo. Ayun po si Direk na, yung na-fit ko sa akin. Okay, thank you. This time, Mark Anthony. Ako po, pangalawa namin ni Sir Ricky to, Ricky Lee. Third namin ni Direk Mac. Yung una namin ni Direk Ricky is ang pinakamalakas kong pelikula. Tapos, yung mga harap ka. Tapos, itong pangatlo namin. So, ang approach ko dito, nung nabanggit sa akin yung project, parang regalo. Hindi ko nangansin nila. Basta alam kong galing Diva, alam kong Sir Ricky. Alam ko sigurado, excited na. Hindi ko yung surpresa ano yung magiging role ko eh. Basta ako nakagad. Dahil alam kong Mac at si Sir Ricky. I just want to add din po na si Direct Mac is very honest and blunt. Pero that's what I like the most, na he's very real. I like the reality na wala siyang tinatago. He won't lie to you. And he's gonna say it how it is. Yun po. Okay. Kay Mark ulit, gaano ka ka-daring dito sa ganti-ganti? Kasi naalala namin. So far, Doon sa una mong ginawa, parang naka-prosthetics lang na meron kang, this time, may plaster ka ba o ano? Parang mas madaling gampanan yung innocent role somehow. Yung sinasabi mo, innocent ako dun eh. Ito ako yung predecessor. Na isipin mo, ganong look, pero predecessor ko siya. So, ito yung actor na yan. Tapos meron akong misis na mabait, inaapi ko, na push na siya na maging masama na rin. Dahil nasama ng asawa niya. Wala nang masasama dito sa'yo ng galing sa nagsiyo ng simula. Opo. So, dating ka na. Opo. Bukod yung role daring na, di ba? Oo. Acting daring. Tapos medyo, yun nga, may sensual pa siya. So, naging double daring siya. Okay, thank you, and good luck po. Thank you. That was at the campus of Fuentes University. Up next, we have Miss Pilar Mateo of HATA. My question is for Direct Mac. Ano yung inikutan ng story ng ganti-ganti? Matagal na bang story ni Sir Ricky? Pag nag-represent ng konsepto sa Viva, hindi kami nag-represent ng isa lang eh. Ito yung nasabay nito sa nag-present kami ng parang 5 o 6 na konsepto na lahat na approved. So ito, kasabay pa ito ng Silip sa Apoy, which was what? A year or over a year ago. So ganun na katagal to. Nung nag-present kami ng 5 konsepto, o nag-present si Ricky o kaming dalawa, magkakaiba lahat yan. We made sure na hindi kami mag-present na magkapareho. Sa lahat ng mga pre-present namin, ito lang yung genre. At ito yung maliwanag from the onset na sexy.
Kasi even yung silip sa apoy, it was sexy, pero na-define lang namin when we were about to shoot it. Ito from the very start. We knew, alam na namin na everything begins with a sex scene that will be repeated 3 or 4 times with different versions. So, malinaw na malinaw yun from the start. And then, malinaw na ibang points of view. So, may mga eksenang ganito ang reaction ng character ni Mark at ganito ang reaction ng character ni Angelique at ni Yen, na pag naulit yung eksena, 12 sequences later, it's exactly the same scene, pero iba ang blocking, ibang reaction, tapos nagtutugma-tugma, tapos iisipin mo, kaya pala marami siyang mahirap. Actually, mahirap siyang gawin. Napakahirap niyang gawin. Ito yung gusto ko sabihin, sinasabi na malinaw sa atin ang plataforma ng Viva Max. Malinaw sa atin ang expectations sa mga tao sa Viva Max. But even given that, I will never underestimate nor undermine the talents working for the projects. Lagi natin binabanggit na how nice that I'm working sa Viva Max and that National Artistry Kili is writing for Viva Max. Pero kasabay nun, you have genuine talents na talagang mahuhusay, na nataong nagsimula sa plataforma ito. At hindi it doesn't in any way diminish or negate their contribution. I will always say Angelique and Asi are very good. I am not surprised, but I welcome na mahusay si Sean de Guzman, na napanood ko lang dati, first time ko siya napanood, at si Yen Dorado. Bakit? Dahil I began my career as a talent development director, developing love teams. From Donna Cruz to Angelo De Leon to Angel Oxinen Richard, diba, to Marian and Dingdong, wala siyang pinagkaiba sa talent development ng Viva Max. Kasi ang prinsipyo ng tamang acting at tamang storytelling, hindi naman nagbabago na, hindi naman iba yan eh. Meron lang definition according to genre. Pero ang puhunan ng isang artist ay laging puso na pinalilibutan mo ng hard work at pag-aaral ng craft. Kahit sinong artist gano'n. Whether gumagawa sila sa mainstream, whether mga love team sila, or mga artistang lumalabas sa Viva Max. So, pare-pareho yun. At na-appreciate ko ang mga katulad ni Yen Dorado na pumapasok at unang meeting ko palang may hawak ng ballpen tsaka notebook at naglilista. Yung gano'n, di ba yung pinag-aaralan? So, tapos nagtatanong. Di ba? How nice to attack it professionally. And then, first time ko makatrabaho si Sean, tapos bumubulong siya sa akin, Direk, pwede ba ako mag-suggest? Sabi ko, collaborative ang pelikula. At the end of the day, sabihin niya yung gusto niyang sabihin, kasi at the end of the day, ako ang mag-decide what I think will work. So tell me, let's collaborate on it. I may agree, I may not agree, but you're free to tell me what your opinion is. I may enhance it, I may use some of it, I may dismiss it, pero lahat yun I will explain to you why. So that the next time you suggest, alam mo na yung konteksto. And who would question the acting ability of Mark? Eh, nagsusumula pa lang siya, alam na natin magaling. Yeah. Diba, sabi nga ng nanay ko here, na biologist, you can never go wrong with genetics. Genes yan eh. You will never go wrong with genetics. So, yun lang gusto kong sabihin na kanina nagkukwentuhan kami na Jojo at saka nila June, saka nila Amber. Ulitin ko rin sinabi ko dati. Anumang pelikula lumalabas sa panahon ngayon, whether in cinemas or in streaming platforms, ito ay resulta ng kalagayan ng industriya sa ngayon. Lahat ng pelikulang napapanood natin ay kasagutan sa struggle na pinagdadaanan ng industriya ngayon. At
lahat ng mga pelikulang ito, anuman ang kritisismo natin o anuman ay ang papuri natin, ay bahagi ng sinemang kailangan nating panindigan. So, lahat ng tulong para mabuhay ang industriya ay gagawin. At ang mga artistang nasa harap nyo ngayon ay bahagi ng tulong na yan. Yun lang ang gusto ko sabihin, bahagi sila ng tulong sa isang industriya na naghihingalo. At mahalaga yan. At mga bata sila. They are the future of the industry. I have lived in the industry. I've been a director for over 30 years. Napakalaki ng aking natutunan at napakinabangan sa industriya nito. At ayoko siyang makitang pawala na ako ay naghihingalo pa rin sila. At ang kinabukasan niya ay nasa mga batang hindi madali ang ginagawa nila. At hindi kami nandito kung hindi kami naniniwala. Kaya dito, kaya yung mga director ng Viva Max, that's why Ricky Lee is riding for Viva Max. That's why all the other riders are riding for Viva Max. Because we believe that it is part of the answer to the condition of Philippine cinema at this point in time. Direk, hindi ka ba nag-plan na gumawa ng movie for the Metro Manila Film Fest? Actually, in truth, may nag-alok sa akin. Sabi ko sa kanya, 2 reasons, hindi kayo na-schedule ko kasi ang dami kong trabaho sa Viva Max. At ikalawa, may kontrata ako, may exclusive contract ako sa Viva. So, yeah, months ago, I was offered. There was an inquiry and there was a solid offer. There was an offer, hindi ko mataguan. Ang sagot ko is nakatali ako at busy ako. Yun yung una. Tapos, ang maganda niyan, pagkatapos nito, ang dalawang naka-line up ko sa Viva ay hindi Viva Max. Ang isa ay isang beautiful love story na ang tawag ko ay parang Level Up and Somewhere in Time. Really, really beautiful love story ni Ricky Lee. At ang isa pa ay isa pang love story na Latcha for cinema release. Latcha for cinema May release. artist ka na? Meron na pero hindi pa namin pwedeng sabihin. Kaya ako uuwi from my vacation is because I have to pre-produce that film. So saan natin makakategorize ang ganti-ganti? Psychological, reading genre niya, or... Yeah. It's a drama. A drama na, It's para ba siyang ano? It's a drama na... Para ba siyang Sleeping with the Enemy? Parang something like that. Yeah, actually, nung binasa ko siya, sabi ko, Ricky, parang may nararamdaman ako. Konti lang ang kinauta ko, hindi ko. Konti lang. Just a flavor and texture ng Gander. Okay. One last question for Sean de Guzman. Nakita namin yung trailer kanina, parang dito pa tinodo mo na yung pagpapasexy mo? Kasi sabi mo, dahil magle-level up ka na into more dramatic roles. May mga, dito po sa pelikulang to, may mga ginawa ako dito na hindi ko ginawa sa ibang pelikula. And si Derek alam na Derek yun. Opo, ayun po. Kagaya raw na. Panoorin niyo na po. Alam mo, sasagutin ko yan. Sasagutin ko yan, ha? I think nagsisimula lahat sa pananaw ng direktor. Kasi boses ng direktor ang naririnig sa shooting eh. Never akong tumingin na, oh, this is a sexy scene. Oh, this is a very daring scene. This is an ultra-daring scene. I don't look at my films that way. Nor do I cherry pick a scene and say, this one is a standout to be a sex. I don't think of it that way. I think of it always as a story that I have to tell, and every sequence is a necessary step to build on that story. So, for example, are you dating? Yes, he was very dating. And he told me na, alam mo, direct ngayon ko lang gagawin ko. It was never a problem because it was never presented that way. Tuwing nag-uusap kami ng Excel, it was always because I felt it was necessary. I felt it had to be done. It had to be done. This way, maybe we can discuss how it will be done. But the reason for it being there, I think, wasn't even questioned. Kasi, ano dun siya, nasa script siya. Pag nasa script siya,
I usually, bago ko i-approve, kasi the director has final approval of the script bago ko siya i-go, tatanungin ako ng production Direct, pwede na ba namin, can we disseminate the script to the actors? Bago ako mag-yes, matagal na namin pinag-usapan ni Ricky yan, bawat eksena. So, hindi papasa sa amin ni Ricky kung hindi kailangan. Kaya nga siya talagang todo na dito. Todo po. Ay, wala na kami abangan sa sunod. Charot. Okay. Thank you po and good luck. Thanks, G. Thank you very much. That was Miss Pilar Mateo of Hata. Up next, we have Dominic Rhea of Kabanan tonight. Natanong na ni Apit P, ito na lang. Kay direct, hindi biro yung 30 years na in the business bilang isang mahusay director. Institution ka na rin ututunin din. Nakagawa ka na rin magagandang script o nagawa mo na rin sa mga pelikula. Direct pagdating sa artista, meron ka pa bang pinapangarap na gusto mong maidirect sa mga veterano man o sa mga bagawang artista? Meron mo bang naiisip? Alam mo, hindi pinag-isipan ko yan. Kailan lang, nung nasa aeroplano ako. Kasi over 32 years na akong direct. I started September 13, 1991, Friday the 13th. Ang first episode ko sa maalala mo kaya, Nora Honor yun. So I began my career with Nora Honor. So sino na yung mga nadirect ko? Nadirect ko na si Nora, sino pa ba? Si Sharon Cuneta sa commercial, si Joseph Estrada sa plugin ng NNFF, si Rudy Fernandez, Bong Revilla, Robin Padilla, the next generation stars, Angel, Richard, Dong, Maria. Ang dami na, di ba? Marami na. Hindi ko pa nade-direct si Vilma Santos. I would love to work with her. I worked with Maricel Soriano, though I haven't directed her. Marami akong mga hindi pa nakakatrabaho. Pero ang isa sa gusto, I'll be very honest and very candid, hindi ko alam kung bakit, pero bilib na bilib ako sa kanya, sa kanila. Ito yung mga sumusunod na gusto kong makatrabaho. Unang-una sila Dean Lustre. Naniniwala ako na ibang klase ang level ng pagiging alagad ng sining ni Dean Lustre. Actually, lagi ko siyang hinihingi at pinakikiusap, hindi lang kami nagkakatagpo. May mga material kami ni Ricky Lee na specifically written for Nadine Lustre. Yun yung una. Ikalawa, maling sabihin na yun kasi in the news sila. Pero totoo ito, gusto ko makatrabaho at Catherine. Kasi pareho silang magaling. Nakatrabaho ko si Catherine nung bata pa siya. Siya ang batang Marian Rivera sa Endless Love. At ako nag-audition doon sa kanya. At hindi ko siya kukunin, hindi ko siya nakitaan ng galing. The same way na kinuha ko si Alden Richards sa Alacdana dahil nakitaan ko siya ng galing. The same way na kinuha ko si Angel Locsin para sa Click dahil nakitaan ko sila ng galing. So gusto ko siyang makatrabaho ulit kasi alam ko na mula nung nagkatrabaho kami sa Endless Love hanggang sa ngayon, ang lawak na ng kanyang narating. At gusto kong makatrabaho si Daniel Padilla. Dahil sa mga napanood kong mga pelikula nila together, ibang level si Daniel Padilla umarte. So, I'm sure marami pa nawala sa utak ko. Pero sa mga bata, hindi naman sila bata kasi meron ng mas bata, di ba? Sa generation nila, siguro yun, kung may nakalimutan man ako sabihin, pero naisip ko yan sa plane coming home na kaya makakatrabaho si Nadine. Kasi ano yung pelikula niya na comedy? Pangit. Diary ng Pangit. Nung napanood ko yun, sabi ko, ay magaling itong batang ito. Tapos meron ko sa isang pelikula na magaling. Tapos nung napanood ko yung Never Not Love You at naging judge ako sa Famas That Year, ay mahusay siya. Ibang level si Nadine Lustre. Gusto ko siyang pagkakas. May mukha, diba? Sabi ko, nakakita ko ng poster ng pelikula niya. Kausap ko yung, I think, PD ko. Sabi ko, may poster na yan. Mukha pa lang, poster pa lang, uma-acting na siya. Okay,
Did I answer your question? Yes, Okay, correct. thank you. At saka, direct, sa mga nakatrabaho mo na, sa mga nabanggit mo kanina, sino yung ayaw ng balita makatrabaho? Wala, swerte ako. Swerte ako, walang keme. Pinagpala ako, laging lahat, wala akong negative experience sa mga artista. Kung meron man negative, hindi yung negative na tulad ng iniisip nila. Ang pinaka-negative siguro late. Yun lang. Pero, sino ba hindi nalilate? Sino ba hindi nalilate? At minsan lang siguro na wala akong artistang ayaw makatrabaho. I'll tell you why, mindset. Mindset yan eh. Pag may problema sa artista, hindi ko siya inaako. Pag may problema sa artista, ang feeling ko, problema yan ng produksyon. Sa dami na iniisip ng director, sasabihin ko lang, may problema yung artista ganito, solving nyo yan. Then I move on to my work as a director. Hindi ko trabaho alagaan ang mga artista habang nagtatrabaho sa set. Yung i-babysit sila. Ang feeling ko, trabaho yan ng management, ng talent management at ng producer. So I just inform them of the problem that they always solve it naman. So that I can focus on my work as a director. So I don't, kahit ako, kung meron man siguro hindi nakarating sa akin, so ang nakarating sa akin ay yung obvious tulad ng late. Eh pag late naman, ang simple lang mag-isip, ang inisip ko lang ay late, o sige, cambio tayo, ano pwedeng gawin habang wala siya? So yun ang nagiging solusyon ko. So wala akong negative experience na ganun kalaki pagdating sa artista. So wala akong machichika. Thank you, Direk. Pakahusay mo talaga. Hindi na akong tatanong kay Sian, sinanisan ako ng alaman ko eh. Thank you very much for your questions. That was Dominic Rea of Havana tonight. For our next batch, please do stand by Flo Galitas of Lionheart TV, Mark Magalia of Magandang Movie, Mark Revelor of Entertainment Web, Sir Neil Ramos of Deco, and Alan Sanfon of Stars Photo Vids. Up next, we have Flo Galitas of Lionheart TV. Sandali, sasagutin ko lang muna yung may pinaalala sa akin si Juan. Ano mo sino gusto ko makatrabaho pa ulit? Sabi na si Dennis Trino, nakatrabaho ko na si Dennis eh. Pero meron kaming isang material ni Ricky na ang ganda-ganda na wala pang producer, ang ganda ng material, wala pang producer. Tinatanong ako ni Ricky, sino si Wei Fu? Based ito sa short story niya eh. Ang title ay Wei Fu. Sabi ko, ang gusto ko si Dennis Trino. Yan. Hindi dahil hindi ko pa nakatrabaho si Dennis. Pag si Dennis, nakatrabaho ko na siya. But that is a dream project that Ricky and I are hoping na ma-produce in the near future. And bilang director, ang nasa utak ko lang for that role is Dennis Trino. Direct, isa lang question ko regarding sa kasi you already mentioned yung mga artista na nakaka-work mo and yung mga gusto mo maka-work. Pero with how's working or paano kayo mag-collaborate ni Direct Ricky? Ni Ricky Lee? Hindi problema kami ni Ricky kasi naging lecturer ko siya sa UP nung estudyante ako. 1983, kaibigan ko na siya. So, 2022, 40 years na kami magkaibigan. Kilala na namin yung isa't isa. Tatanungin lang niya ako, ano ang gusto mong gawin? Sasabihin ko sa kanya, I'll give you an example, May, December, January. Bago nangyari, sabi niya, bakit ang gusto mong gawin? Sabi ko, I want to do a movie about a young gay couple and the relationship of the gay son with the mother. And then, sabi niya, ano ba gusto mo? Sabi ko, gusto ko ganito, yung relationship ng gay couple, ganito. Days later, he came up with a storyline. Ay, how beautiful. Hindi, dahil kilala na niya ako, lagi sinasabi ni Ricky, the advantage, Max, is I know you. And you're very good with relationships. He knows how much I love my family. He knows I know the intricacies of relationships with siblings, with mothers, with lovers, with cousins, with aunts, with friends. Iba-iba yan eh. Ibang klaseng pagmamahal, ibang klaseng iyak, ibang klaseng pain. At alam niya kaya ko i-define yon. So, whatever material it is, when Ricky knows that I will direct it, he adjusts his writing
not only style but content, focus or direction of the material to what he thinks suits me best. And that is about relationships. Lahat yan, kahit yung series ako, it's about relationships. Even Vertically is about relationships. Kasi yung doon ako very comfortable. Lahat sa akin, kung lang yan ay means. Action, genre is means. Sex is just means. Drama is just a vehicle. At the end of the day, ang core ko lagi is about relationships. So, alam niya, that's how we work. He knows my strengths. And he knows my weaknesses. Lagi niya akong kinukumbinsin, magawa kayo horror. Takot ako kasi hindi ko forte. At saka ikalawa, matatakutin ako. I'm 62, matatakutin pa rin ako. So, alam niya na lagi niya akong kinukumbins gumawa. Sabi niya, sige, susunod ko, yan, kaya ko yan, action. Wala akong problema sa action. Pero sa horror, hindi ako komportable. Kasi hindi ko siya kaya. Takot na takot ako. Natatakutin ako eh. Sa action, may mga sabukan, awayan. Okay lang ako, may explosion. Dito ako, doon kayo. Okay, kaya ko i-handle yan. Pero horror, napaparanoid ako dyan. Pero sabi niya, sabi niya, anong klaseng horror? Ito magandang kwento. Sabi ko, ang favorite horror ko dalawa. Kisang mata. Ang genre ng kisang mata horror eh. Yung kanyang klaseng horror gusto ko. Or Sixth Sense. Yun, yung kanyang klaseng horror gusto ko. But the jump scare horror, hindi ko kaya. Hindi ako, siguro kaya ko, pero hindi ang laking effort. That's how we work with Ricky. He knows my strengths and he knows my weaknesses. Definitely walang horror sa ngayon. Thank you, Direk. I think that was it. Thank you very much for your question. That was Will Galitas of Lionheart TV. For our next question, we have Mark Magadia of Magandang Movie. Nagbabasa ako ng Lionheart. Pumunta sa feed. Hello guys. So, yung question ko muna is kay Yen. Kasi you mentioned earlier na you're relatively new sa industry. Pero I've noticed kasi na when you answer questions sa mga ganitong 20, parang you're always in the moment, ready ka na sa mga sagot mo, malalim yung sagot, intellectual. So, curious lang ako kung ano yung ginagawa or pinagkakabalahan mo before getting into Viva Max. I went to UST kasi I'm a communications major, so I like to read a lot of books, mga articles, essays, ganyan. And in my free time, I go to YouTube, I listen to TED Talks. So I like learning in my free time. And yun, I like to write then. I like to write poems, I like to write my own feelings. I have a journal, I keep a journal for how many years now. And then, nandun lang lahat, I manifest a lot of things, and a lot of my manifestations have already come into fruition. So, marami pa yan. Sana someday lahat yan matupad. So if ever, halimbawa, hindi ka nagkaroon ng opportunity to work sa Viva Max or being an actress, tingin mo na yung ginagawa mo ngayon? I would be a flight attendant. I would wanna travel the world. For me, yun yung dream ko. I just wanna see the world, and that's enough for me. I don't really need yung mga luxury. Sure, it's nice to have a luxurious life, to live a very magandang buhay basically. Pero for me, it's in the experiences that you have. Yun po. And then if ever tumawid ka sa pag-mainstream, pwede mo bang ibigay yung top 3 na parang leading man mo na gusto mong mag-work? Top 3 leading man. Hindi ko alam. Hindi ko pa sure kung sino. Darating din tayo dyan. Sino bang maisa-suggest nyo na pwede? Okay, sige. Yung last na lang is sa cast. So, I've noticed kasi dito sa trailer is yung ganti-ganti is very, very intense. Tapos yung story niya talaga intriguing. Ayun, gano'n. So, I'd like to know lang kung, kasi word ganti is not actually a negative, hindi siya talaga negative eh. So, for you sa cast, ano yung parang experience nyo na you've done a good thing sa person and then may bumalik sa inyo na maganda na ganti? Like good karma? Yeah, good karma.
feel like everything I've achieved from this point, I've been a really good person naman. So I feel like everything that I have right now, I deserve it. And if something bad happens, I take the good out of it. Yun po. And Lishan? Siguro yung sa akin naman, yung experience ko na lang din siguro. Kumbaga, yung mga taong hindi naniniwala sa akin before, kumbaga napamukha ko rin sa kanila na kaya ko gawin yan, na hindi lang hanggang dito lang yung makakaya ko. Kundi kaya ko rin gumawa ng ibang bagay. Diba? So, dun sa paraan na yun, parang dun ako nakakaganti. Kumbaga, naipapakita ko, na-motivate ko yung sarili ko na ipakita sa kanila, sa mga taong gininiwala sa akin, na kaya ko. Thank you. And Mark? Ako po, sa experience ko, isang naalala ko yung sa States, sa Universal, merong beggar doon. Binigyan ko ng $20. Years after, parang feeling ko siya na yung rockstar na, hindi pala beggar, parang street singer na may sumikat na. Isang parang good karma yun. Tapos yung nung time na nasa courtroom ako, kasi hindi ako mahilig mag-judge na tao. Hindi ako mahilig mag-contempt. Di ba sabi sa Bible, those who not be judged, parang hindi ka rin ma-judge. So feeling ko, kaya ako nakalusot sa kaso ko yun, dahil hindi ako mapag-gusto ng tao. Kasi I don't judge people, hindi nga ako magaling mag-judge ng tao or mag-contempt. Isang malaking reason kung bakit feeling ko hindi naman ako nahusgahan. Nanalo ako sa kaso ko. Yun, tapos yung isa yung tulad pinag-usapan natin last press call, yung motivation, nung nagka-casino ako for training lang, yung may 100,000 ako tinapon, ang reason ko ba't pinapon ko siya dun sa draw, para sa foundation daw, pupunta yung pera yun. Mamaya, nag-draw siya, naging 800,000. So yun yung experience ko with good karma. And also, yung major experience, yung may ginawa ko para sa tatay ko, nung namatay na siya, lahat yung ginagawa ko para sa tatay ko, parang may bumalik na good karma sa akin. Yun po. May naisip na po pala akong Okay. Actually, isa lang. Call me ambitious, pero gusto ko talaga mag-work sa Piolo. Piolo talaga. Halos lahat na. Kailangan. Thank you very much. Flo Garida sa Flying Heart TV, the very visible kay Direct Mac. Palagi daw na lumabasa. Mark Magadiel, maganda ba movie? Si Flo Garidas pa rin kanina. Sorry for that. Okay, up next, we have Mark Rabador of Entertainment Bar. You're in front? Hello po. Ganda sabihin natin, ganti-ganti. Para na nakiye, yan, meron ka sexy scenes with Angelica. Siyempre with Sean din at sa kay Kuya Mark. Saan ka mas nahirapan sa kanila? Ito na lang. Saan ako mas nag-enjoy? Saan ka mas nag-enjoy sa kanila? Siyempre, kay Angelique. Siyempre, parang siyang twin. I think people say that a lot. And I don't take it in a negative way because it's nice. She's a nice person. She has good energy. I love working with her. And then kahit off cam naman, we hang out then. She comes to my gigs when I have to perform. So I appreciate that. We're very much like sisters. Ganun. And then to Direct Mac, welcome po sa pagbabalik sa Pilipinas. Sa Direct